Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back sa Simply Talkies Vlog. Ang ating bibigyan ng ating opinion, reaksyon at maikling komento ay ito pong very feisty, straight talk, no? Straight talker, no? Na si Yusek Attorney Claire Castro. Yan. Siya po ang hot topic mga kababayan. Bakit? Sinabihan po siyang attack dog at attorney no case. Dahil po sa mga kasagutan niya sa mga tanong ng media nung siya po ay panumpain ng ating Pangulo bilang bagong kawani sa Presidential Communications Office. At ano rin po siya, press officer, no? Yun po yung kanyang mga designation. Now, meron po siyang banat dyan sa mga tumatakbong mga lawmaker, lalo na sa Senado. Yan, di ba? Sa Attorney Claire, binato ang mga walang alam. Di po ba? Mukhang meron na namang iiyak dyan. Lalong-lalo na ang mga minions ng mga dutae. At the same time, ito pong inyong Senate President na si Chis Escudero ay wapakels sa mga maiingay tungkol sa mga impeachment. Kasi yung karamihan po ay talagang binibira, binabato si Escudero na, hoy, buksan mo na yan! No, hindi mo yata alam ang ibig sabihin ng forthwith, nilalabag mo ang konstitusyon. Nako, sayang ang binabayad sa'yo, wag kang tali-talinuan. Pero, talaga pong naninindigan si Senate President Chis Escudero kasi nagbigay po siya ng timeline na kung kailan daw po sisimulan yan at gaano kahaba ang impeachment trial kay Sara Pusit Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, mga guro. At ganun din po, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So mga kababayan, ito pong bagong Yusek sa PCO na walang iba kundi si Attorney Claire Castro na isang magaling din po na abogado at mahusay na vlogger influencer. Siya po ay kinuha ng ating Pangulo, no? Na magaling eh. Biruin nyo, nagpakitang gilas kaagad, binutata yung mga pinagsasabi ni Duterte. O ngayon, siya po ay inaatake ng mga alagad ni Dutae. No? Pinagsasabihan pa na tanggalin nyo na kaagad yan si Attorney Claire kasi lalo lang kayong masisira. Uwe, kayo ang masisira. Bakit? Mababasag ang inyong mga fake na naratiba, ang inyong patuloy na pagsisinungaling. Kaya kung ako kay Pangulong Marcos, let Yusek Attorney Claire Castro do the very mandate that you give to her. No, sana magtiwala rin yung PCO secretary, no, si Ruiz kay Attorney Claire. Give her a chance para makita ng mga dutae na nakakuha sila ng katapat. Kasi puro na lang vloggers, influencer ang nagdi-debunk sa mga dutae fake news eh, yung mga disinformation nila. Ano ang ginagawa ng PCO? Walay. Kaya isa rin sa mandato ni PCO Secretary Ruiz na talagang lalabanan nila ang fake news. Kung ganun po naman, sumasaludo na ako sa inyo. Sana maganpanan nyo po yan. Huwag kayong matakot. No? Kailangan labanan niya mga yan. Kung hindi, mananalo ang mga yan. Lalaki lang ang mga ulo ng mga yan. Magiging mga lalong prideful. O ngayon, meron na naman bago si Attorney Claire. Ang binato niya ay yung mga walang alam. Ano yung binato ni Attorney Claire? Binato niya po ng katotohanan. Yung real talk, realidad. Bakit? Kasi di ba may mga kandidato dyan na nagsasabi, hindi naman ako abogado, hindi naman ako gano'n, wala akong alam, wala akong plataforma.
Ano gagawin mo doon pag nanalo ang sa Senado? O eto. Ano ang sabi ni Attorney Claire? Sa akin lang ha? Hindi to yung bisa-bisa, hindi to yung yung word for word, sa akin lang. Sabi niya, pwede ba? Yung mga inexperienced diyan, yung mga walang alam, pwede ba? Kung mag-a-apprentice lang kayo, mag-on the job lang kayo, wag na kayong tumakbo. Sayang lang ang oras, sayang lang ang pera ng taong bayan sa inyo. Bakit? Hindi kinakailangan sa Senado o isang senador ang apprentice. Hindi kinakailangan na ang ating senador ay walang alam sa batas. Hindi marunong magbasa ng mga batas, hindi marunong umintindi. Anong kinakailangan niya? Bakit sayang ang pera ng taong bayan? Biruin nyo ang sahod ng isang senador nagre-range from 275 to 315,000 pesos a month. Plus, kung walang alam yan, mag-OJT lang yan. Mag-hire yan. Mag-hire yan ng mga experts, ng mga assistant niya na tutulong sa kanya. O di ba? Sayang lang. Biruin nyo, mag-OJT, mag-apprentice, ang laki ng sahod. Ang tanong, ilang buwan, ilang taon sila mag-apprentice? Tingnan nyo si Bato, wala ring alam yan. Si Go, walang alam. Puro apprentice. Si Robin Padilla, puro apprentice. Pinalibutan nila ang sarili nila ng mga experts? Si Rapi Tulfo, ang daming experts ng mga yan. Sino nagbabayad, mga kababayan? Buti sana kung yung binabayad nila sa mga experts nila, sa mga yung nakapalibot sa kanila, mga staff nila, ay galing sa mismong bulsa nila, galing doon sa sinasahod nila. Hindi, taong bayan po ang nagpapasahod sa mga yan. So tama po si Attorney Claire, ang sabi niya nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, bokels. Ang tamaan, bokels. Pag tinamaan nga naman bato, bukol. Pag may pumiyok, mga kababayan, guilty sa aking paningin. O bakit ka pumipiyok? Ikaw ba yung tinatamaan? O ibig sabihin, ikaw nagkabokel. Di ba? O bato-bato sa langit, ang tamaan, bokel. Ano yung bokel? Bukol. Ang islang ng bukol, bokel. Di ba mga kababayan? Tama po. At ang sabi niya pa, example, tingnan nyo ngayon yung sa Senado. Magpapahearing, pupunta sa hearing, hindi alam yung proseso paano mag-hearing sa Senado, hindi alam yung binabalangkas doon, walang alam. Ano gagawin? Di karambola, minsan kakain-kain lang doon, sarap ng pagkain. Nakiupo lang doon, kunwari committee member siya, nakiupo, ganun lang, nakikinig para for attendance. Pag dumating na yung pagkain, ginawa niyang buffet. Di ba? Tama si attorney. I agree with attorney. Alam niyo, sa totoo lang, at least ito may matapang na she has the guts. She has the balls na talagang sabihin sa inyo yung katotohanan. Even though, kakamping yan. Dilaw yan. Ha? Baka nga anti-Marcos pa yan. Anti-Marcos ka ba, Attorney Claire? Pero kinuha ka pa rin ng Pangulo kasi he is giving you a chance to prove that you are worthy. Matalino ka, magaling ka, mahusay ka, sige, pakita mo. Di ba? Di ba? May chance, attorney. Di ba? Hindi niya nga binoto si Pangulong Marcos Kakamping ano yun? Pula, ano yun? Yellow, pink, ang kulay ng rosas, si Mama Lenlen. Di ba? Tama, mali. Bato-bato sa langit, ang tamaan, bokels. Antayin natin, mga kababayan, kung may pipiyok. Kung may pipiyok dyan, kokontrahin yung sinabi niya, guilty ka. Kasi kung hindi ka namang guilty, o tulad ni Tolentino, experienced lawmaker, abogado. Si Tito Sen, si Pampilo Lacson, ang tagal na nilang mga lawmakers, alam na nila. Sino yung mga baguhan dyan? Sino yung mga hindi abogado na hindi nila alam ang gagawin nila? Tulad nung isa, bigyan ng jacket yan. Inamin, walang alam. Bakit ka pa tumatakbo? Hindi, gusto ko mag-OJT. Sayang naman yung sahod, 300,000 a month Saka yung sinabing senador ako, parang si Robin, naging senador ako, di ba? Maski na one-termer ako, senador ako. Yun nga lang, no? Ibig sabihin, wala kang kwenta.
Kumbaga, nanguha ka lang ng sahod. Apprentice, mga kababayan, biruin nyo, maglalagay tayo ng apprentice or on-the-job trainee na ang sahod ay 300,000 mahigit plus the privileges. Tapos binigyan pa natin ng power yung apprentice. Wala, gaganon lang, tutunga nga. Huwag na tayo magdebate, magmerienda na lang. Di ba, mga kababayan? Kayo, kaya dapat mag-isip-isip kayo. Tama po yung sinasabi ni Atty. Claire, may punto po siya. Kaya hanggat maaari, usisain yung maigi yung mga tumatakbong senador dyan. Ano talaga ang layunin nila? Ano ang programa nila? Matutupad ba nila yung sinasabi nilang programa tulad sa kahirapan, kagutuman, sa agrikultura, sa seguridad ng West Philippine Sea, sa seguridad ng ating bansa at mga Pilipino? Ganun po eh. Ano ang stance ninyo sa mga illegal drugs, sa human rights? No? Marami dyan, mga ngako lang eh. Pero nakakasawa po ang mga pangako, mga kababayan. Lalo na yung mga walang alam talaga. Kumokopya lang ng mga programa sa iba. Tapos sasabihin ko, ganito, magiging advocate ako ng medical. Magiging advocate ako ng edukasyon. Paano? Paano mo i-advocate yun? Magbigay ka ng specific. O ngayon tanong, kaya mo bang gawing batas yan? Kaya mo bang i-depensa yan, i-present sa plenaryo, at ipaglalaban mo para lang marami ang bumoto sa batas mo at mapirmahan ng Pangulo? Ganun po eh. Marami ang mga ngako, ako ay kakampi sa kahirapan, lalabanan natin yan. Ako ay kakampi sa mga kalaban ng insurgents. Paano? Ibig sabihin, pagkakampi ka ng mga lumalaban sa kahirapan, anong gagawin mo? Bibigyan mo silang trabaho? Paano? Bilang isang senador, kung senador ka na. Kakampi ka sa mga kalaban ng insurgents, paano? Di ba? Akala nila siguro ang pagiging senador o isang mambabatas ay napakadali. Parang sabi nga ng Pangulo, inutusan ka lang mag-deliver ng suka o bumili ng suka, naging senador ka na. Ganun po eh. Kaya tama po si Atty. Claire. Inexperienced lawmakers are just a waste of taxpayers' money. Kawalan lang kayong kwenta. Kawalan kayo sa kaban ng bayan. Dahil inuubos nyo ang pera ng bayan, pero wala namang kayong nagagawa para sa kapakanan ng taong bayan. You are a waste of taxpayers' money. You are a waste of time and effort. So kung pipwede, yung mga inexperience, yung mga mag-OJT lamang, mag-apprentice, you better go back to school. O di kaya, kayo ang mag-apprentice sa isa ng mambabatas, tulad nung ginawa ni Congressman Sandro Marcos. Di ba? Tulad nung pinagawa kay Bini, yung pangatlong anak ng first couple. Ganon. Di po ba tama, mali? O ngayon, punta naman tayo kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, mga kababayan, wapakels sa mga maiingay, wapakels sa clamor na umpisahan niya na ang impeachment trial sa inyong VP Sara Pusit Duterte. Naninindigan po siya, mga kababayan. It doesn't matter kung ano pa ang sabihin ng mga yan. Sinabi niya na po eh, hindi ko po kayo pakikinggan. Iris wariris. Kung gusto nyo, idemanda nyo ako, so be it. But I will not give in to your desires. Kasi po bakit? Talagang sinet niya na eh. Sa balita ng Inquirer, sabi niya, pwedeng matapos ang impeachment trial bago sila mag-recess na naman sa October 2025. 2 to 3 months lang from June 29 or 30 of this year. Sabi niya. Nagbigay po siya ng timeline, sabi niya, ano ba, tama ba? July 21 yung di ba? Sabi niya, yung SONA. No? Correct me if I'm wrong. June 4, bibigyan ng, iahanda yung kay Duterte, yung summons. June 6, 2 days, yun yung palugit para matanggap niya yung summons. And then, she will be given 10 days, June 16, kailangan may reply na siya dun sa summons. And then, after that, June 29, i-open na yung impeachment trial.
Sabi niya, it will not last more than 3 months. Bago kami mag-recess ng October, tapos na yan. Yun lang. Hindi niya napakikinggan pa kung ano man ng siguro kasi sinasabi niya, eto po. Ang tanong dyan, pakikinggan ba o susundin ni Escudero kung sakaling ipag-utos yung mandamus request nung dating attorney ng PCGG na i-open na kaagad ang impeachment trial. Sundin niya yung sinasabing forthwith ng saligang batas. Kung sakaling ganun ang nilabas ng Supreme Court, natanggap ni Escudero, sa palagay niyo susundin niya yun? Ako po hindi. Kasi mga kababayan, doon na lang sa isa niyang press con sinasabi niya, maraming instances na ang legislative ay hindi sinunod ang pinag-uutos ng Supreme Court. Dalawang senaryo ang sinabi niya mga kababayan. Na hindi sinunod ng Kongreso yung sinasabi ng Supreme Court na huwag niyong gawin ito pero ginawa pa rin ng Senado o Kongreso. Gawin nyo ito, pero hindi ginawa ng Kongreso. So therefore, yung mga ganong mga pronouncement niya, ganong mga example, do you think i-open niya yan pag natanggap niya yung desisyon ng Supreme Court na you have to follow the forthwith? Buksan mo na yan. Huwag mo nang antayin pa yung June 29 or 30 to the new, kasi ang gusto niya, dapat mga senador ng new Congress, the 20th Congress, mga bagong senador na yung 12. Kung may na-re-elect, so be it. Malamang 5 dyan bago. O, di ba? So, yun po. No? Talagang ayaw niya. Kaya sabi niya, wapakels ako sa ingay nyo. Wapakels siya kung sabihin ng Supreme Court na simulan mo yan. No. Kaya nga siya nagbigay ng 2 example kasi I believe he's going to that direction. I don't care. Wapakels ako. Ganun po siya. So yan. Diba? Nag-set na siya ng date. Yung timeline niya, it will not go over bago kami mag-recess ng October of 2025. Kasi tapos na ang budget deliberation dyan. Diba? O, kayo po, mga kababayan po inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.